May pagkakataon ba na pakitang tao lamang ang ginagawa mong kabutihan? Mapagpalang araw ng Martes sa ikalawang linggo ng Kwaresma, pasalamatan natin ang Diyos sa pagkaloob sa atin ng panibagong pagkakataon upang mapapurihan siya sa ating buhay. Nababatid ng Diyos ang tunay na nilalaman ng ating puso. Nalalaman niya kung busilak ang ating intensyon sa paggawa ng mabuti o pakitang tao lamang ito. Kaya inaanayahan tayo ng Panginoon ngayon na pakadalisayin ang ating intensyon sa paggawa ng mabuti at huwag pakitang tao lamang ang ating pagsisilbi. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang ihanda na ang sarili sa pagpapahayag ng mabuting balita ngayon. Sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, Ang mga guro ng batas at mga pariseo ang umupo sa pwesto ni Moses. Pakinggan at gawin ang lahat nilang sinasabi. Subalit, huwag silang pamarisan. Sapagkat nagsasalita sila, pero hindi naman ginagawa. Naghahanda sila ng mabibigat na pasanin at ipinapatong sa mga balikat ng mga tao. Ngunit hindi nila ikinikilos ni isang daliri para galawin ang mga iyon. Pakitang tao lamang ang lahat nilang ginagawa. Dahil dito, malalapad na laso ng kasulatan ang gusto nila para sa kanilang noo at mahahabang palawit sa kanilang balaban. Gusto nilang mabigyan ng pangunahing lugar o upuan sa mga piging at sa sinagoga. Ikinatutuwa rin nilang mabati sa mga liwasan at matawag na guro ng mga tao. Huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa lamang ang guro ninyo at magkakapatid kayong lahat. Huwag din ninyong tawaging ama ang sino man sa mundo, sapagkat iisa lamang ang inyong ama, siya na nasa langit. Huwag din kayong patawag na gabay, sapagkat iisa lamang ang inyong patnubay, si Kristo. Maging alipin ninyo ang pinakadakila sa inyo, sapagkat ibababa ang magpapakataas at itataas ang nagpapakababa. Ang deskripsyon ng isang tao ang nagsisilbing kabuuan ng kanyang pagkatao. Kaya sa anumang larangan, mapaedukasyon man, sports o anumang mga patimpalak, kailangan ikaw ang dapat nangunguna sa lahat ng aspeto ng buhay dahil tiyak na titingalain ka at pagsisilbihan ng mundo. Kagaya ng mga pariseo at mga eskriba sa ating mabuting balita ngayon, sila ay may reputasyon na maalam sa batas. Dahil dito, mataas ang tingin nila sa kanilang sarili. Halos perpekto ang pagtingin nila sa kanilang mga sarili. Kaya naman ang kabanalan para sa kanila ay paglayo sa kanilang mga sarili mula sa makasalanan. Ganyan ang kanilang deskripsyon. Sila ay maalam, sila ang nasa taas, kaya dapat sila ang pagsilbihan. Ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na tao at Diyos. Nasa sinapupunan pa lang siya. Diyos na siya. Kaya naman, sanggol pa lamang siya na ang pinakamataas sa lahat ng nilalang. Pero, hindi ito ginamit ng ating Panginoong Hesukristo upang maghari ng naaayon sa standards ng mundo. Ginamit niya ang kanyang pagkahari, pagiging mataas o pagiging Diyos sa pagsisilbi. Saan ba tayo makakakita ng Diyos na siya mismo ang umiikot sa mundo upang pagsilbihan ang mga taong nangangailangan? Wala, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Sa ating mabuting balita, sinabi ng Panginoon, ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Mga kapanalig, sa mata ng Diyos, ang daan papunta sa taas ay pagpapakababa. Kung tayo ay nakakatanggap ng promotion o kaya itinataas ng mundo,
sundin natin ang standards ni Jesus. Mas lalo tayong dapat magsilbi o tumulong sa mga taong nangangailangan. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang walang hanggang pag-ibig ng Diyos ating panaligan, nananatiling matapat at hindi nagmamaliw magpakailanman. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.